Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin itong exclusive interview ng mga taga 24 oras kay PBBM. So basically, there were a number of questions na binato sa kanya. So itong mga questions na to is related sa mga issues na previously, okay? Kailangan talaga ng mga kasagutan ni PBBM. Bakit? Kasi, bakit ganito eh? Dali nga. Parang nakakairita dahil ang dami mong mic. Anyway, so, ano-ano nga ba yung mga sinagot na issues dito ni PBBM? So, hindi ko pa ito napapanood. We are going to react dito sa exclusive interview na to real time. Okay? Samahan niyo ako at mag-react tayo. With you, sir. Now there are so many diffusions. Sa aking eksklusibong one-on-one interview sa Pangulo, tinanong ko siya tungkol sa pagsusulong ng mga amyenda sa saligang batas. The 1987 Constitution was not written for a globalized world, and that is where we are now. So we have to adjust so that we can increase the economic activity in the Philippines. We can attract more foreign investors. Naniniwala ang Pangulo na makatutulong sa ekonomiya ang pamumuhunan ng mga dayuhan. Pero sa ngayon, nililimitahan ng saligang batas ang foreign ownership sa 40% sa mga public utilities gaya ng kuryente, tubig at public utility vehicles. Okay, dito muna tayo sa part na to. So, dito mapapansin nyo, napakalaki ng pagkakaiba doon sa ano yung gustong mangyari nung nagpapapirma tungkol dyan sa Chacha, yung sa People's Initiative. If you remember, naging usap-usapan nga po na ang pinaka-reason kung bakit gustong magkaroon ng People's Initiative is magkaroon ng mga amendments, lalong-lalo na doon sa part na joint voting daw ng House of Representatives at saka ng Senado. So, parang lumalabas. Ngayon kasi, ang nangyayari, magkaiba sila. Separate ang kanilang pagboto. Ngayon, pag naging joint na, marirealize mo na mawawala ng power ang Senate. Bakit? Kasi 24 lang sila eh. Against sa mga taga House of Representatives na more than 300 silang nakaupo doon. So, kung halimbawa meron silang kailangan pagbotohan, kahit 24 na Senado lahat ang bumoto sa isang bagay, pero ma-outnumber sila ng boto ng mga taga-HOR, wala pa rin. So, parang lumalabas, mawawalan ng power, no, ng boses ang Senado. Kung iisipin mo, yung yung pinaka gusto nilang mangyari for the People's Initiative is sobrang layo dito sa sinasabi ngayon ni PBBM. One of the main reason, a lot of people were asking in the past, bakit ba laging sinasama nito ni PBBM itong si Spokestamby? For that reason, no? Matulungan niya ang presidente na magkaroon ng mga amendments sa Constitution na magbibigay ng kaluwagan para sa mga foreign investors to do business in our country. Gaya nga na sinasabi ko before, based sa akin naging experience while I was working in Dubai, meron po kaming tinatawag na mga free zones. We also have free zones here. Yun na nga yung mga alam natin na PEZA. Okay? Sa Dubai, ang pinaka-main, sabihin na lang natin, source of income ng Dubai are business investors. Okay? So, marami silang kinikreate na free zones specific by category po. Like say for example, I've worked in Dubai Internet City for a very long time. When I say Dubai Internet City, it's all about technology. Whether it's a hardware, software, SaaS, no? Lahat po yun matatagpuan. No? Every single company na doing business related to those kinds of, related to technology, no? Doon mo sila makikita sa Dubai Internet City. Meron din kaming kapitbahay which is on Dubai Media City. Sila naman, every single thing that is related to media. Like you'll see their CNN, BBC, what else though?
What else do I have there? Marami. Even yung mga ad agencies sa Dubai Media City mo makikita. Mga films, mga, like say for example, was it Warner Bros. Or Walt Disney, parang gano'n, Pixar, yan. Yung mga ganun klaseng company makikita mo sa Media City. And then we also have the Knowledge Village. Doon naman makikita mo lahat ng universities coming from outside of UAE. Yung mga universities na originally ang kanilang headquarters, either they're from Australia, UK, US, yun yung mga typical na makikita mo doon. So maraming estudyante doon. More college students ang naandun. Then we also have the Dubai Design District. What else do we have? Dubai Health City. Sa Dubai Health City, lahat ng companies, clinics, and hospitals na of course related sa healthcare. So doon mo sila makikita. Siguro yun yung isa sa mga maganda sana na itayo under sa administration ni PBBM. Bakit? Kasi lahat ng mga nabanggit ko, puro foreign investors ang may-ari nun. 100% foreign owned sila. Yun lang, there are certain provisions, no? Which is, ngayon mas curious na ako to know, what are the provisions that I have na different if you are doing business or you're registering your business under sa local ng Dubai. Okay? Again, it's a free zone. It's under TCOM. Yun yung pinaka, what do you call that? Yun yung pinaka-sponsor nila. Meron ding 100% na hindi maaaring mapunta sa kamay ng mga dayuhan, gaya ng lupa. Between you and me, yung lupa mahirap masyado yun. I don't think because that will cause disruptions. Yung mga tiga doon, akong feeling ko, I'm sure we will hear from the others but those who have resided in an area over many years, papasok yung mga mayayaman na dayuhan. They will pay big money to buy that land. The value of the land will go up, and the old residents cannot pay for the real estate tax because na-price na nawala na sa market nila. So, papaalisin natin yung mga yan. I don't think I agree with that. So, hindi kayo pabor sa foreign ownership of land? Land in the... Pero sir, pagdating sa corporation? Actually, karamihan naman yata ng country, even in the UAE, no? I can only make, it's not only the UAE, but I believe even in Sri Lanka. No? Most countries, if not all, okay? So, pagkakalam ko, their government do not allow foreign ownership. The only thing na pwedeng i-own ng isang foreigner dito sa Pilipinas ay mga condo units. Okay? It's not only that. Hindi rin naman siguro natin gugustuhin na yung mga properties ng mga tao owned by foreigner. I'm gonna give you a few examples, no? Yung mga loopholes pagdating dito. Some foreigners, what they do, nagpapakasal sila sa mga Filipina. Ngayon, ipapangalan yung mga properties na yun sa kanilang mga asawa. Diba? Na Filipina, definitely. They cannot, because nga, they cannot own, diba? Pero, yung management ng business and all the shebang, syempre, kanina pupunta? Doon sa foreign owner. Pag pumunta kayo guys sa mga known resorts, beach areas, marami na po dyan. Ang mga may-ari ay foreigner. Technically, Filipina daw. Which is, wala naman tayong wala naman tayong against doon. It's just that, okay, nag-asawa sila ng mga Filipina, or may mga Filipina nagkaroon ng interest na asawa nila ay foreigner and they're capable of buying. So, yun yung nangyayari. Okay. I remember, nung nagpunta ako ng El Nido. So, marami ng restaurants doon owned by foreigners. Okay? May mga pizza houses doon, pizza joints, what else? May maganda na nga ring hostel doon eh. Alam niyo ba ang hostel hindi naman masyadong kilala rito sa Pilipinas? Parang ang alam lang natin motel at saka what do you call that? Hotel.
pero meron pong tinatawag ng mga hostels. Yun yung mga budget-friendly. If, halimbawa, solo traveler ka or budget traveler ka, you can stay in a hostel. Ang hostel po kasi, you can share, you're renting a bed space. Wala ka nga lang privacy. However, ang ano naman, ng mga hostel naman, separate naman ng rooms ng mga babae at saka lalaki. So, paano ko nalaman yung about sa mga hostels? Nung nag-Sri Lanka ako, napakaganda ng hostel na tiniran namin ng mga kaibigan ko. So, sabi ko, okay to sa Pilipinas. So, ngayon, maraming ng mga provinces na halimbawa, gaya ng El Nido, may mga hostels na rin po doon. Sino yung ari? Mga foreigner na may asawang Filipina. Diba? Yun lang yung loopholes natin pagdating dyan. Balikan natin si PBBM. Corporations, bakit pwede natin pag-usapan except for the critical areas such as power generation, media, all the strategic areas that we cannot allow to be influenced by a foreign entity, be it a corporation or another country. That's what we have to decide where we draw the line and how much. Tanong ko rin sa Pangulo, hanggang sa economic provision lang ba talaga magtatapos ang pag-amyenda sa saligang batas? Sa sagot ng Pangulo, hindi siya sarado sa pag-amyenda ng political provisions, pero hindi sa ngayon. Let's be Okay, so dun muna tayo sa sinabi niya about sa mga economic provisions. Okay? So, balikan natin yung sinasabi ko sa inyo about sa Dubai free zones. Majority po ng mga business owners doon, again, binibigyan sila ng 100% ownership. And yung mga considerations sa nila when it comes to labor, when it comes to labor, it's pretty much the same. When it comes to visa, medyo special sila. Like say for example right now, if employed ka ng isang company na nag-register sa local Dubai, 2 years lang ang visa mo, sa pagkakalam ko. So far, wala pa naman pagbabago. Maliban sa golden visa na, tawag dito. I think kasi napastop daw yung golden visa. Hindi pa ako 100% sure doon, pero yeah, there are certain professionals na nakatanggap po ng mga golden visa. Pag sinabi po kasing golden visa sa UAE, you're given 10 years, no? Ang pinaka-sponsor mo is yung gobyerno. Hindi ka sponsor ng company. Kasi for you to have a residency visa in the UAE, there's a company. Either there's a company na will sponsor you or you own a company. Maliban doon, if you own a real estate, which is yung mga condo units nga. If you are an expat, ha? Ngayon, kung i-adapt natin yung sistema ng Dubai, having multiple free zones here in the country, and there are certain provisions na, halimbawa, especially with the tax story. So, kung magkakaroon sila ng mga sabihin na lang natin, table when it comes to taxes. Isa yun sa mga nagiging reason kung bakit ayaw ng mga foreign companies na to do business in the Philippines because of the tax story. Diba? If they're going to do business in the Philippines with the tax story, they might as well do business somewhere else. Plus the fact that here in the Philippines, grabe rin yung traffic within Metro Manila. However, hindi ka na dapat masusurprise because there are a lot of companies right now, like say for example, mga BPOs. They're almost everywhere. Like halimbawa sa Davao, they already have several BPO sites sa Davao. Marami na rin, of course, marami na rin sa Cebu. Yun lang yung so far na alam ko. And some parts here in the south, no? What else? So, kung mapapattern natin yun, kung kayang pag-aralan ni PBBM at saka ng economic managers niya, kung paano napapatakbo ang Dubai Internet City, hindi malabo na marami ring foreign investors ang pumunta rito sa Pilipinas. Especially that there are a lot of perks here. Okay? Maliban sa mga weekend getaway mo, syempre,
lahat yata ng klase ng pagkain na andito. Whether it's a local or international cuisine. They're all available here. Diba? Almost everything pwede rito. Not unlike in Dubai, there are a lot of restrictions when it comes to like serving food, pork sa mga restaurants. The only time that you can order pork dishes is kung nasa hotel ka. Okay? So, mas common dun yung beef, chicken, and all that. Tapos wala naman beach doon. Hindi gaya dito. You go in several provinces. Kahit saan ka pumunta, Mapaluzon, Visayas, o Mindanao, marami kang mapupuntahan na beaches. And ito, gustong-gusto to ng mga Caucasians or ng mga puti. Diba? O, balikan natin si BBBM. Practical. In terms of the term limits, look what has happened. When I'm the mayor for 9 years, hindi na ako makatakbo. So patakbuhin ko yung asawa ko, patakbuhin ko yung anak ko. Ako ngayon ang magiging vice mayor. So wala ring nagbago, di ba? They're still running the show. We have a term in Ilocos, we call them mayor vice. Because they're the vice mayor, but they're running the So alam naman natin about yung political dynasty. No? Walang kahit, ito ngayon nakakatawa eh. I'm gonna give you one very good example. Political dynasty. The Revillas. Bong Revilla, senador. Lani Mercado, congressman. Yung isang anak niya, is it governor? Yung isa congressman din through party list. Diba? Si Jolo ba, congressman na rin? Tama, diba? Congressman na rin. So sila nasa isang lang eh. And then they are all representing, like, okay, minds natin si Senator Bong Revilla. Lahat sila representing sino? Cavite, Bacoor, diba? O, sama pa ba natin si Tulfo? The administration of the town. So that's something that we have to think about that. But I think in the present day, sabihin na naman, bakit hindi ko sinama si Duterte? Oo, si Duterte, Vice President si Sara, Congressman si Pulong, Mayor si Baste. Siguro nga kung si Kitty lang, no? May interest siya sa politics at hindi nag-aaral, baka naging konsehal pa yan, di ba? But then again, ako personally, based on my experience and the way they talk about the Dutertes in Davao, wala kang maririnig na pangit. Wala pa akong nakausap sa Davao na may sinabi sila na corrupt or may chismis na naging corrupt ang mga Duterte. Mula kay PRRD down to Baste. Wala. we can have these discussions later on. But for the present, my concern is the economic provisions. So, and I do not want to confuse the issue any longer. Pero sir, See? Ang interest lang ni PBBM is economic provision. Nag-i-invest siya sa pagsama niya kay Spokes Tambi sa mga foreign trips niya para mapag-aralan ni Tambi anong klaseng mga provisions ang kakailanganin ng Pilipinas, especially if we're talking about economic provisions. Pero bakit ganun yung nangyari? Diba? Bakit yung People's Initiative nangyayari para mawala ng boses ang Senate? Diba? dun sa example niyo kanina, term limit extension, pwedeng maging magandang bagay para sa bayan or Could sa be. Could be. constituents. I don't know. What are we trying to achieve, first of all? Like if you look at other countries, for example, again, the United States, which our political system is styled after. In the United States, iba-ibang state. Some states have term limits, other states do not have. So I don't know how that will translate to our own experience. So that you just continue talking about it and see what really is the best thing what we can. Well, with the US kasi, federalism naman sila. So, not until nandun na tayo sa point na yon, possible na pwede rin mangyari pag tayo ay naging nasa federalism na.
Diba? can do. Sir, But I do not want to jeopardize the success of the amendments to the economic provisions by putting in other issues. Let's keep the issue clear. In my view, that's the way to do it. Pinag-usapan din namin ni Pangulong Marcos ang inanunsyong plano sa politika ni Vice President Sara Duterte na kanyang running mate noong eleksyon 2022. kahapon lang po, sir, si Vice President Sara Duterte announced that she will be running in the next elections. Hindi niya nilinaw kung anong tatakbuhin niya or kung kailan siya tatakbo. Kasi nga, I mean, hanggang 2028 pa naman siya. Pag may ganyan po ba, napag-uusapan yun? Or ano po yung reaction niyo when you heard that? Kasi malayo pa naman po ang 2028. Yeah, I think she's also testing the waters to see what the reaction will be. That's the only thing I can hear. I haven't talked to her about it. But if now the question is, do you guys talk? Do you guys talk? Pero that's a very safe answer. Again, no, it doesn't. Did you hear that Inday Sara announced? Yes. Okay, that's it. Wala nang dun. What do you think she'll do? Ayan na. Stop it. We'll talk about that later. Isa rin sa pinuntahan ngayong araw ni Pangulong Marcos ang Lung Center of the Philippines para sa paglulungsad ng lung transplant program. Ang ospital, itinayo noong pamunuan ng kanya amang si President Ferdinand Marcos Sr. Panahon din ng kanya ama nang sumang-ayon ng Pilipinas na kilalanin ang One China Policy na nagsasabing may iisang gobyerno lamang ang China at ang Taiwan ay isa lamang probinsya nito. Kamakailan lang umalma ang China sa pagbati ni Pangulong Marcos kay Taiwan President-elect Lai Ching-te sa pagkapanalo nito sa eleksyon. Sabi ng China, labag daw ito sa One China Policy at huwag daw maglaro ng apoy ang Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinagot ito ni Pangulong Marcos. Ito yung kaninang pinapanood ko kasi kanina si Attorney Claire. So, na-cover niya to sa kanyang latest upload. Pakinggan natin si PBBM. Just recently po, yung China has made some remarks na parang, kumbaga sir, parang ikinagulat daw nila or ikinadismaya nila yung pagbati po ninyo, sir, sa Taiwanese President-elect. Did this catch you by surprise? I mean, it did. Came from you. It was a personal tweet that you personally posted. It did. It became, ako, very simple lang ang ko dyan. Nung naging presidente ako, binati ako. So, what do? It's just common courtesy that you do the same for them. That's really where it came from. The One China policy remains in place. We have adhered to the One China policy strictly and conscientiously since we adopted the One China policy. And that has not changed. That will not change. We are not endorsing Taiwanese independence. Taiwan is a province of China. But the manner in which they will be brought together again is an internal matter. Ang habol lang natin dito ay kapayapaan na hindi magkagulo. Habang nasa ere naman kami ng Pangulo sa kanyang presidential chopper, napag-usapan namin ang tungkol sa traffic. Pag naligo po kayo, kumare over Metro Manila, nakikita niyo rin po ba yung traffic? Alam, siyempre. Oo. People think you cannot avoid traffic. Kahit na helicopter ka, if you're also just within the city, you don't take the helicopter. And all the other thing that I try to avoid is to cause traffic. Because when I go to, nakakahiya ako minsan eh. Kasi when I go to, everybody has to stop, everybody has to. So, I try as little as possible to cause traffic. And then of course, yes, I'm trying to maximize my time. Nitong weekend lang sa concert ng band So, does that mean most of the time naka-chopper siya? Tama ba? ng Coldplay, mismo Ako, if that is the case, here's my 2 cents about that. Personally, wala naman akong problema kung si PBBM may gumagamit ng chopper. Lalong-lalo na, of course, sa kanyang mga official duties. No? Wala tayong problema dyan, guys. Hindi ko yan naalmahan.
okay tayo dyan. 'Di ba? Kung ang bokalistang si Chris Martin, pinuna ang napakatinding traffic na kinailangang suungin ng kanilang fans para lang makarating sa venue. Ang nakikitang solusyon ng Pangulo sa problema ng traffic, maganda at epektibong public transport system. Kasama dito ang pagdagdag ng mga ferry station sa Pasig River. Nasasailalim sa rehabilitasyon, pero magdi-displace naman sa libo-libong residente na nakatira sa gilid ng ilog. There is a plan already, nakapag-identify na kami along Pasig River, nakapag-identify na kami yung mga tinatawag na transition areas where magtatayo tayo ng temporary na lodgings para yung mga ngayon na squatters sila ngayon, ilalagay muna sila doon habang kinatayo yung kanilang housing. In the end, the plan is for them to all have housing. Ang huling binisita ng Pangulo kanina, ang Lung Center of the Okay, let's talk about traffic, no? So some of you know na I was in Davao for quite some time. And doon ko lang napansin na siguro sa dinami-dami ng probinsyang nabisita ko, I was very impressed kung gaano kagaling yung kinuhang urban planner ng LGU ng Davao. Bakit? One of the things na napansin ko within Davao, taas baba sila. No? Konti lang yung diretsyo. And ni-utilize talaga nila ng maayos yung mga state-owned land nila. Paggawa ng mga coastal road, paggawa ng mga diversion road. So, dun sa mga taong walang business within the city, na you can skip passing through that, daan ka sa coastal road. At merong ilang exit, no? If you're going to use the coastal road, so may mga several exits naman doon. Pero the exit itself will not cause you traffic as well. Diba? Same with the diversion road. Maliban dyan, hindi man ganun kalapad, pero very accessible ang lahat ng lugar doon. Siguro, I can say that sa point of view ng isang taong nagmamaneho. Because while I was there, I was driving around. Pero, gaano nga ba ka-accessible ang public utility vehicle doon? No? From where I live, so far, walang tricycle papasok ng subdivision. So, it's either you walk or sabihin mo yung taxi na ibaba ka doon kami sa bahay mo. Pero very common din kasi doon guys, yung mga naka two wheels, like yung mga naka-single na motor, scooter, and so on and so forth. And yung kanilang public utility vehicles, very much available naman. No, kahit saan. Yun lang. Excuse me. Yung travel time between one point to the other as a commuter, hindi ko pa natatry. Maybe sa next visit ko, I will try doing that. Oh. Kaya I invite you to visit Davao and you experience it yourself. Hindi lang yung nakakwento ko. Something na hindi ko siya na-experience dito sa Metro Manila. Kasi kahit dumaan ka ng coastal road dyan sa may, halimbawa, if you're coming from the metro going south, halimbawa, punta ka ng Batangas, daan ka ng Calax, okay? Pwede kang dumaan ng coastal. Sa coastal, pwede kang dumaan sa may Cavite. Sa may Cavite, pwede kang lumusot sa Dasmariñas. Sa Dasmariñas, may madadaanan ka papuntang Batangas or Tagaytay. Okay? Nagmap na ako sa utak ko. Again, depende kung saan ka pupunta sa Batangas na pwedeng doon ka dumaan. Kasi meron din naman papuntang Batangas na hindi yun para sa iyo. Hindi yung daan na sinasabi ko, baka hindi pwede sa iyo. Thankful na lang siguro tayo ngayon kasi meron ng SLEX, meron ng NLEX, may stage 3 Skyway. Diba? Dati, if you're traveling from Buendia, you're going to Quezon City. May mga barkada kasi ako dyan sa Novaliches. No?
Some of my relatives are from Novaliches as well. So, ang bilis-bilis na lang. One time nga, inorasan ko eh. From Buendia to Quezon Ave. Parang 6 to 7 minutes lang ako. Ganun kabilis. Pero kung dadaan ka sa baba, yung dadaanan mo yung mga bayan-bayan, 2 hours. Of course, considering the traffic and all the shebang, di ba? Ayun. Balikan natin si PBBM. Philippines. From 1979 to 1982, na itayo na nila at least the majority of the facilities that are here now. Importante yan. It's the most important. Your health is the most important thing. Kamakailan, umapila si Health Secretary Ted Herbosa na ipagpaliban muna ang pagtaas ng kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Sir, so ongoing yung pag-aaral kung dapat nga bang taasan or hindi yung mga contribution ng mga tao? It's all cost benefit. It's really all cost benefit. If we increase, halimbawa, pinag-uusapan ngayon, yung increase of contribution ng PhilHealth from 4% to 5%, tinitignan ko, sabihin ko, sige, if you're going to increase it, just show the other side of that. What will be the increase in services? What will be able to cover? What more will you be able to cover? Pero sir, you're not... I remember, nagkaroon ng di ba? Gusto nilang magkaroon ng increase sa contribution ng OFW sa PhilHealth. Okay? Para daw makover lahat ng Filipino. Sabi ko, isa ako sa mga Filipino OFW na nag-post doon. Bakit? I'm not being greedy here. Pero hindi rin ako magpapaabuso. Diba? I have my own shares of helping people. Pero, ang gusto ko mangyari, if you remember, lalo na sa mga kapwa ko OFW, if you remember before, ang gusto na mangyari, sa panahon to ni PRRD, taasan yung contribution para kahit yung mga hindi nagko-contribute, walang mga trabaho, is ma-cover ng PhilHealth. Through the contribution na ginagawa ng mga OFW. I even remember, sabi ko nga dun sa nung pagka nagpapa-OAC ka. Pag uwi ka, magbabalik bayan ka, magpapa-OAC ka pa nun. Nabutan ko yun. Babayaran mo SSS, SSS ba yun? No. Pag-ibig, bayaran mo ang PhilHealth for 1 year. Ganon kamahal. Ganon kagastos umuwi. Yung pag-ibig, never kong ginamit. Yung PhilHealth, never kong ginamit. Pero nagbabayad ako. Sino nakikinabang ng contribution ko? Mga taong hindi ko kilala. Mga taong walang connection sa akin. Kasi yung parents ko, may mga PhilHealth naman. Even if lagay ko silang beneficiary. Diba? Tapos ngayon, ang gusto mangyari, under sa panahon ni PRRD, doblehin daw ang contribution ng mga OFW. Para daw makover yung mga hindi nakakapag-contribute. Para nga naman lahat tayo is maka-avail ng PhilHealth. O, diba? By the way, guys, ang PhilHealth is, insurance yan. No? Government insurance. Imagine mo, no? Magbabayad ka ng doubling contribution ng PhilHealth para tustusan mo yung mga batugan na mga Pilipino. Ako, okay lang ako sa mga senior. Okay? Pero yung mga able-bodied na tao na pinipiling hindi magtrabaho, tumambay, maglaklak araw-araw, yun yung mga taong susuportahan mo rin. Do you find that fair? Of course not. Ako, I don't find that fair. Diba? Leaning towards any particular decision yet in regards to increasing the contribution? Because it's very hard to quantify. It's very hard to quantify health. Mm-hmm. You know, how much is it worth to you? Mm-hmm. It's worth different things to different people. Sir, thank you so much. Thank you for taking time out to be with us and talk to us, sir. Ayun guys, I don't know, kayo, ano masasabi niyo dyan? Diba? Anong masasabi niyo dyan sa naging exclusive interview ni PR Arcangel kay PBBM? Ako, para sa akin, ma-at peace ang maraming Pilipino sa mga sagot niya.
Okay? Pero, meron din, of course, magre-raise ng panibagong question. I'll gonna give you a very good example. Pala regarding sa provisions ng Constitution. Pala yung gusto ni PBBM. Ganyan lang pala yung gusto ni PBBM. Nabigyan ng priority ang economic provisions ng Constitution na mas maging maluwag para sa mga foreign investors. Pero bakit ang nangyayari is etong House of Representatives magagawa ng or mag-create ng what do you call that? People's Initiative Campaign na meron pa ayuda na I don't know, 100 pesos, 10,000 pesos, 20 million. Iba-iba na eh. Diba? Iba-iba na eh. Yan ba isa sa mga sinabi o inutos ni PBBM? I remember having this discussion with a friend. Napag-usapan namin yung naging statement, no, yung kwentuhan ni Direk Daryl at saka ni Senator Amy. Okay? So, nangyayari nga dito, yung mga issues, yung mga controversies na nag-a-arise under the administration of PBBM. Tapos involved pa dyan si Tambi. Nakakaladkad si PBBM. Diba? Nakakaladkad siya. Ngayon, sino magda-damage control? Wala. Kasi yung pagda-damage control is yung pananahimik ni PBBM. Now, finally, nagsalita na siya. May mga sinagot siyang issue. Diba? So, yun lang yung doon, diba? Kailangan lang naman na magsalita si PBBM. Yun lang naman. Na magbigay siya ng komento tungkol dyan. Sa next video nga natin pag-uusapan natin, again, yung sinabi ni PBBM tungkol sa ICC. So, yung sinabi niya 6 months ago, sinabi niya ulit today. Thank you very much guys for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito. Kung ikaw ba ay isang PBBM supporter, same ba ng level ng tiwala mo sa kanya since day one na siya ay nangampanya hanggang ngayon? Kung ikaw naman ay isang anti-PBBM, ano ba nakikita mo na nagawa ni PBBM now na nagustuhan mo at hindi?